Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Marshall ay regalado mula sa BSED Filipino 4A. Ngayon ay pag-uusapan natin ang kulturang popular 1.3. Nagkakaroon ng kaalaman sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagtatanghal ng kulturang popular. Ang makabagong teknolohiya ang nagsisilbing entablado ng kulturang popular sa kasalukuyang panahon. Sa tulong ng digital media, mas napapalawak ang saklaw ng sining at aliwan. Gaya ng mga digital platforms, ang TikTok, YouTube at Facebook. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga ordinaryong mamamayan na maging content creators at maipakita ang kanilang talento. Sunod naman ay ang produksyon. Ang paggamit ng high-end cameras, drones at artificial intelligence or AI ay nagpapataas ng kalidad ng mga produktong kultural na ating tinatangkili. Dagdag pa nito, ipinapakita nito na ang teknolohiya ay hindi lamang kasangkapan sa aliwan, kundi isang mahalagang medium sa pagpapahayag ng ideya at talento at identidad ng kabataan. Halimbawa na lamang nito ng TikTok challenges at Reels sa Facebook. Noon, kinakailangan sumali sa mga programang pantelebisyon tulad ng Itbulaga o Wawawin upang sumikat o makapag-perform. Sa kasalukuyan, sa pamamagitan ng Facebook filter, green screen at editing tools sa smartphones, ang isang ordinaryong estudyante ay maaari nang magtanghal ng sayaw at o acting skill na napapanood ng milyong-milyong tao. Sa ganitong paraan, ang teknolohiya ang naging entablado, abot kamay pa ng lahat. Ngayon naman ay dadako tayo sa kulturang popular 1.4 na iuugnay ang sining at kultura sa konteksto ng globalisasyon. Sining at kultura sa panahon ng globalisasyon. Sa panahon ng globalisasyon, tila naglalaho ang mga hangganan ng mga bansang pagdating sa sining at kultura. Gaya ng cultural exchange, madali nating natatanggap ang kultura ng ibang bansa tulad ng K-pop at K-drama mula sa Korea, habang naipapakilala rin natin ang kulturang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Hamon. May panganib na unti-unting pagkawala ng katutubong kultura dahil sa pangingibabaw ng mga banyagang impluwensya. Dahil dito, mahalagang mapanatili ang sariling pagkakakilanlan upang hindi tuluyang matabunan ang lokal na sining at tradisyon. Halimbawa, ang seryeng 13 sa Netflix. Ang 13 ay isang Pilipinong comics na nakasentro sa mitolohiyang Filipino tulad ng mga aswang at engkanto. Sa tulong ng globalisasyon at stream platforms gaya ng Netflix, naipalabas ito sa iba't ibang bansa at naisalin sa maraming wika. Pinatutunayan nito na ang lokal na sining ay may kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang kulturang popular 1.5 na kapag susuri ng mga piling anyo ng kulturang popular tulad ng pelikula, musika, comics, teleserye at soap opera. Pagsusuri sa mga piling anyo ng kulturang popular. Ang iba't ibang anyo ng kulturang popular ay may malaking impluwensya sa pananaw at kamalayan ng lipunan. Una ay ang pelikula at teleserye o soap opera. Noon, ang mga tema ay kadalasang umiikot sa pamilya at api-apihan. Sa kasalukuyan, mas lantad na ang pagtalakay sa mga isyong panlipunan tulad ng mental health, LGBTQ+ representation at buhay migrante. Halimbawa, pelikula Hello, Love, Goodbye. Ipinapakita ng mga pelikulang ito ang sakripisyo ng mga OFW at epekto nito sa pamilya. Ito ay isang realidad
na malapit sa karanasan ng maraming Pilipino. Teleserye Maria Clara at Ibarra. Gumagamit ito ng perspektibo ng kabataang Gen Z upang gawing mas makabuluhan at napapanahon ang mga pag-aaral ng kasaysayan at mga akda ni Rizal. Ipinapakita rin ito ang kulturang popular ay nagiging daluyan ng diskurso sa mahalagang isyong panlipunan. Pangalawa, musika. Mula sa tradisyonal na kundiman, umusbong ang OPM pop, rock at P-pop na kinakatawan ng mga grupong tulad ng SB19 at BINI. Ang musika sa kasalukuyan ay hindi na lamang tunog kundi isang kultural na identidad na may kasamang visual na presentasyon at moda. Halimbawa na lamang nito ang Raining in Manila. Pinagsama ang tunog na may bahid ng retro at temang tungkol sa pangungulila at ugnayan ng lungsod na madaling makarelate ang mga kabataan. Ipinapakita rin ng musika kung paano nagiging salamin ng damdamin at karanasan ng kabataang Pilipino ang kulturang popular habang naapektuhan din ito ng mga impluwensyang banyaga sa tunog at estilo. Pangatlo ay ang comics, mula sa mga printed comics tulad ng Liwayway at Funny Comics. Lumipat ang comics sa digital platforms. Halimbawa nito ang webtoons. Ipinapakita nito ang pagbabago ng pamamaraan ng pagbasa ng kabataan mula sa pisikal na pahina patungo sa pag-scroll sa cellphone habang nananatili ang malikhaing pagpapahayag. Ipinapakita ng comic sa digital na anyo ang kakayahan ng kulturang popular na umangkop sa makabagong panahon habang patuloy na naipapahayag ang lokal na kwento at imahinasyon ng mga Filipino. Sa kabuuan, ang pag-unawa sa kulturang popular ay pag-unawa rin sa takbo ng lipunan. Bilang mga mag-aaral, mahalagang maging mapanuri sa mga kulturang ating kinokonsumo at gamit ang teknolohiya bilang kasangkapan sa pagpapanatili at pagpapalaganap ng sariling identidad sa gitna ng globalisasyon. At higit sa lahat, ipinapakita ng talakayan na ang teknolohiya, globalisasyon at iba't ibang anyo ng sining ay magkakaugnay sa paghubog ng kulturang popular at sa pananaw ng makabagong henerasyon. Yun lamang po at maraming salamat.